Magandang tanghali! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong tanghali po ng September 13, 2024 na kung saan sa ngayon po ay malapit na sa ating boundary ang bagyong si Bebinka at nagbabanta na po itong papasok anytime dito po sa loob ng ating area of responsibility at kung nasa loob na ang sentro nito ay tatawagin na po yan sa local name na bagyong Ferdy. Pero dyan lamang po sa northeastern tip boundary at lalabas rin po yan bukas ng madaling araw. Taglay po niya ngayon ang lakas ng hangin na umaabot po sa 115 kilometers per hour. Posibleng lalakas pa yan into typhoon category pero nandyan na po sa labas ng ating area of responsibility bago po tatama sa kalupaan ng Eastern China sa linggo po ng gabi o Lunes ng madaling araw. Hindi man po maglandfall ang bagyong ito ay pinapalakas naman po nito ang habagat na siya na po ngayong nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na po sa Central Luzon, Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa susunod po na linggo ay posible pa ang 3 hanggang 4 na banta ng sama ng panahon na mabubuo na siya pong patuloy na magpapalakas pa rin ng habagat. Hanggang sa huling linggo ng buwan na ito ay patuloy pa rin ang pamumuo ng mga weather disturbances sa paligid ng ating bansa na patuloy pa rin na magpapalakas ng habagat. Posible ang 5 hanggang 8 weather disturbances bago po matapos pa ang buwan na ito. At ito nga po yung pinapakita ng forecast model nating ginagamit hanggang sa susunod na 2 linggo ay patuloy ang pamumuo ng mga sama ng panahon sa paligid po ng ating bansa at ang development ng mayan ang atin pong babantayan. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong tanghali dahil po sa habagat ay may mga monsoon rains sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Mountain Province, Ifugao, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, ilang bahagi ng Cebu, Bohol, Leyte, Samar Provinces, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng Northern Mindanao at Sorsogon. At sa susunod po ng mga oras ay mas maulap ang kalangitan with isolated light to heavy rains, lalo na po dyan sa may Southern Luzon, Central Luzon, Manila, Western Visayas, ilang bahagi ng Central at Eastern Visayas, maging po sa may Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Surigao del Norte, ilang bahagi ng Sorsogon at Davao Region, at maging po dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kaya mag-ingat po tayo sa mga banta pa rin po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin dahil pa rin sa habagat at buntot ng bagyo ay maalon po sa mga baybayin ng Western Visayas, seaboard ng Palawan at maging po sa silangang baybayin ng Visayas at Mindanao na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 5 to 7 feet. Kaya hanggat maari ay iwasan na muna natin ang papalaot dyan po sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So ito po ang latest update natin sa araw na ito. Ako po muli si James na nagsasabing sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless.